36 million, naging 0. 72 million, naging 15 million. 7.9 million, naging 100K. 600,000, naging around 52,000 lang. Alam niyo ba, ayan ay iilan lamang sa mga LOA cases na nahawakan ng Upturn Business Solutions. Kapag nakareceive ka ng letter of authority galing sa BIR, hindi lang yan simpleng letter lang. Kasunod niyan, susuriin yung sales mo, expenses, tax returns, accounting records, books of accounts. Bukod dyan, yung VAT records, withholding taxes, basta lahat ng transactions ng negosyo mo. At kapag lumabas ang initial findings, minsan milyon-milyon ang discrepancies. Para mas maintindihan natin, ganito ang proseso kapag nakatanggap ang isang taxpayer ng LOA. Una, letter of authority. Ayan ang document na nagbibigay ng authority sa assigned BIR officers para suriin ang tax records ng negosyo mo para sa specific na taxable period. Pangalawa, yung submission ng documents. Hihinga ng isang taxpayer ng tax returns, books of accounts, accounting records, invoices, financial statements, at iba pang supporting documents. Pangatlo, BIR examination. Diyan na kinukumpara ng BIR ang mga documents na pinasa natin. Susuriin nila o hahanapan nila tayo kung meron tayong undeclared sales, unsupported expenses, kulang na withholding tax o iba pang discrepancy. Susunod ang NOD, ang tinatawag na Notice of Discrepancy. Dito naman pinapakita na ng BIR ang kanilang initial findings. Sa NOD, dito na tayo may chance para makipag-discuss, magpaliwanag at mag-submit ng supporting documents. Kapag may findings pa rin after ng discussion, dito na maaaring mag-issue ang BIR ng PAN o tinatawag na Preliminary Assessment Notice. Pagkatanggap mo ng PAN o Preliminary Assessment Notice, meron kang 15 days para makapag-submit ng written reply o ipaliwanag kung bakit hindi ka sang-ayon sa findings nila. Kapag hindi pa rin yan na-resolve during Preliminary Assessment Notice, susunod na dyan ng FLD or FAN o tinatawag na Formal Letter of Demand or Final Assessment Notice. Diyan naman, mas critical na ang deadline. Pagkatanggap mo ng FLD or FAN, meron ka namang 30 days para makapag-submit ng valid na protest. Kapag lumagpas ka na sa deadline, maaaring yan na ang maging final assessment mo. Meaning, ayan na yung final amount na babayaran mo. Kung nag-request ka naman for reinvestigation, meron kang 60 days mula sa pag-file mo ng protest para mag-submit ng supporting documents. Meron din tayong tinatawag na 180-day period para aksyonan ng BIR ang protest mo. Pero depende yan sa uri ng protest at kung kailan ka nag-submit ng required documents. Pagkatapos yan, re-reviewin ng BIR ang protest mo at yung mga sinubmit mong supporting documents. Kapag hindi pa rin pabor ang final decision, dito na tayo pwedeng makatanggap ng FDDA o tinatawag na Final Decision on Disputed Assessment. At kapag kailangan nang iakyat yung kaso mo sa Court of Tax Appeals, meron kang 30 days mag-file ng appeal mula sa pagtanggap mo ng appealable final decision. Kaya sa LOA, hindi lang yung amount ng findings ang kailangan nating bantayan. Dahil kahit may magandang explanation naman ang taxpayer, kung hindi yan nasasubmit ng maayos or on time, pwedeng mawala yung chance natin para questionin ang assessment sa atin ng BIR. Diba? Sobrang haba talaga ng proseso, kaya hindi mo yan kaya ng mag-isa. Kung naghahanap ka ng partner, message mo na ang Upturn Business Solutions.